Dahuli ka mamodo sa mga kawatang tinaguriang bubble gum gang. Ang estilo, didikitan ng gum ang buhok ng biktima at habang abala siya sa pagtanggal nito, saka naman aatake ang suspect para siya ay dukutan. Darito ang exclusive report. Sa kuhang ito gamit ang cellphone camera ni Eric Ojena, makikita ang mga lalaking ito na nakatayo sa bus. Maya-maya pa ay nahagip ng kamera ang lalaking naka-blue na tinutulungan ng isang babae na tanggalin ang isang bagay na nakadikit sa kanyang buhok, isang bubble gum. Pagtigil sa bus stop, agad na bumaba ang lalaking naka-blue at ang katabi ng babae kasabay ng ibang pasahero. Maya-maya pa ay sumigaw na ang babae na nawawala na ang kanyang tablet at cellphone. Hinabol pa niya ang mga lalaki pababa ng bus. Pagkababa sa bus ay inaway pa ng babae ang mga bumabang lalaki. Inabot naman ng mga lalaki ang kanyang mga gamit. Ang mga lalaki naman, nag-abang ng bagong bus na tila walang nangyari. Ang naturang modus style daw ng bubble gum gang. Yung attention mo, mapofocus dun sa inilagay nila sa buhok mo, and then kukunin nila yung chance na yun nga, yung focus mo is nandun para tanggalin or i-remove yung kung ano man yung inilagay nila sa buhok mo. That is the chance for the other members para kulimbatin or kunin yung items na nandun sa bag mo. Kapag sasakay ng bus, siyasatin na ang mga kasamang pasahero at laging alisto. Kung nanakawan na, agad ipag-alam sa mga kapwa pasahero at i-report sa pinakamalapit na police station. Ang pinakapayo natin sa ating mga kababayan palagi is yung presence of mind. Magkaroon sila ng focus, tapos yung maging alisto sila. Sana kung may mga ganitong klase ng insidente, huwag silang matakot na mag-report. I-report nila ito, lalo na kung ngayon lang nangyari. E di bumaba ka dun sa nearest police station kung bumaba yung nang hold up sa'yo or yung gumawa ng ganitong klaseng krimen. Baba ka sa nearest police station, i-report mo, baka sakaling makita mo dun sa kanilang rogues gallery, at least maagapan or ma-file ng tamang kaso para dun sa kinumit niya na crime. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting.